Matapos ang pagwawala ni Gaku gamit ang katawan ni Shinaya, ngayon i-review na natin ang chapter 69 at 70 ng Sakamoto Days. Sa wakas masasaksihan na natin ang kasunod na eksena matapos ang pagsali ni Kaji sa laban. Kayong bumagsak na sina Mafuyo at Toramaru mga kaibigan, in which ay sa episode na ito ay isang pag-surpass talaga sa limit ang gagawin ng ating bida laban sa isang napakalakas na kalaban. Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa video to, kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula eksena dito sa isang deer na biglang nagpakita na gumulat kay Sakamoto sa pag-aakalang si Kashima ito. Maya-maya pa'y nagtaka naman si Kill Baby nang biglang nagsipaglabasan ng mga hayop dito na para bang may iniiwasan sila. Kung kaya't napaisip si Sakamoto kung ayos lang ba si Shin ngayon. Matapos yan balik dito kina Shin, may kita na kaharap nila ngayon mga kaibigan si Gaku na sabi naman ni Kaji na may idea raw siya na pwede ba raw siyang tulungan nitong si Shin. Samantalang sa POV naman ni Gaku ay napansin niya na di niya nakikita ang left side ng vision nitong si Shinaya gamit ang device. Kaya sinabihan siya ni Kashima na wag daw sirain ang device. Balik dito kay Kaji na ayon sa kanya na may kumukontrol daw kay Shinaya mula sa malayo na ang operator ay nasa isang lugar daw. Tanong naman ni Shin na paano niya raw nalaman ang bagay na yan, in which paliwanag naman ni Kaji na mula raw kasi yan sa tunog o sounds na naririnig niya mula sa goggles daw ni Shinaya. Kung kaya't napasabi nilang si Shin sa kung papaano raw ito nagiging posible o nagagawa iyan ni Kaji. Nang narinig naman ni Gaku ang paliwanag na yan ni Kaji ay dito naman siya napangiti at sinabihan si Kashima na may isang interesting daw na tao na nagpakita ngayon. Matapos yan ay dito na nagsalita si Kaji na ayan na siya. Nang may kita mga kaibigan na nagpunta na si Gaku sa likuran nila. Buti na lang ay magkasabay naman nilang naiwasan ang napakalakas nitong suntok na medyo nagpasurpresa naman kay Gaku na naiwasan ang kanyang atake. Habang sa isipan naman ni Kaji ay sabi niya na tama raw talaga ang kutob niya na may lag daw sa movements ni Shinaya. Kung kaya't may iiwasan niya raw talaga ang mga atake nito. Subalit bigla namang nag-crack ang lupa ng maya-maya pa'y gumuho ito mga kaibigan at napunta tuloy sila dito sa isang kuweba. Nasabi naman sa isipan ni Kaji na maganda raw ito kasi may echo dito sa loob. Tinanong naman ni Shin si Kaji sa kung papaano niya raw nagawang maiwasan ang atake kanina at ano raw ang ibig sabihin nito patungkol sa nabanggit nitong lag. Nagtaka naman si Kaji sa tanong ni Shin na sabing sinabi ko ba yun ng malakas kanina ang tungkol sa bagay na yon, which is ang lag mga kaibigan. Napapaano raw nalaman ni Shin ang bagay na yon? Nasagot naman ni Shin na sinabi niya na raw sa kanya na isa raw siyang clairvoyant na naririnig niya raw ang iniisip ng isang tao. Dahilan na napasabi na lang si Kaji na totoo ba? Nahihiya na raw tuloy siya. Kaya sabi naman ni Shin nakalimutan mo muna ang bagay na yan. Kaya dito na nagsalita si Kaji sa kanyang isipan na sabing sa tingin daw niya na may device daw si Shinaya na suot-suot at ang device na yan ay may critical daw na depekto na may lag daw ito. Tanong naman ni Shin na ano rong ibig sabihin ni Kaji patungkol dito. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyo namang manood ng movies o TV series pati na sports at especially anime ay sagot yan ng UCine na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan para mag binge watch. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link dyan sa comment section sa baba ng video to. Maraming salamat. Balik na tayo dito sa video. So paliwanag naman ni Kaji na naririnig niya raw kasi ang tunog na nagmumula sa device na yon. Na although mahinang tunog daw ito pero naririnig niya raw ang operator nito. Na sa tuwing gumagawa raw kasi ng suntok ang operator ay after 0.5 seconds ay dyan pa lang daw kumikilos o gumagawa naman ng suntok si Shinaya. Na sa madaling salita ay mayroong 0.5 seconds daw na lag sa tuwing kumikilos si Gaku at sa moment na kumikilos naman itong si Shinaya. Dagdag pa ni Kaji na dahil daw sa lag na yan, kung ma-identify niya raw ang kaunting lag na yan, magagawa niya raw talagang ma-predict ang movements ni Shinaya. Pero kung ang nagagawa lang daw niya ay ang umiwas lang sa mga atake, ay mas maganda raw talaga sana kung may magagawa rin si Shin gaya ng pag-atake. Nasabi naman ni Shin na pero hindi niya raw naririnig ang thoughts ni Shinaya, so hindi niya malalaman kung ano ang gagawin nitong movements. Nasabi naman ni Kaji na pero isa kang clairvoyant, diba? Kung kaya't dito na na-realize ni Shin na kung mababasa raw niya ang isipan o thoughts ni Kaji, then makakayanan raw nilang dalawa na harapin itong si Shinaya. So ang babasahin mga kaibigan na thoughts ni Shin ay ang thoughts ni Kaji imbis na kay Shinaya. Matapos yan ay dito na kumilos si Gaku pero si Shinaya ay may kita na di pa kumikilos mga kaibigan dahilan na na-identify ni Kaji na isang straightforward na suntok ang gagawin ni Shinaya mula sa lag na nangyari. Isang suntok
suntok na naiwasan naman ni Kaji pero tinamaan naman ang mukha ni Shin. Kung kaya't sinabihan ni Kaji si Shin sa kung ano raw ang nangyayari na dapat ay nababasa raw ni Shin ngayon ang kanyang iniisip, in which ay sabi naman sa isipan ni Shin na wala raw silbi kasi by the time na tinatranslate daw ni Kaji sa kanyang thoughts ang movements na gagawin nitong si Shinaya ay huli na kasi nagawa na ni Shinaya ang atake na yan. Maya pa sumugod muli si Gaku na kung saan ay nakapag-warning naman si Kaji pero huli na kasi tinamaan na naman si Shin ng isang napakalakas na sipa na nagpatalsik nito. Matapos yan ay nagtaka naman si Gaku na sabing ano raw nangyayari o ang problema na ang akala niya ay aatakihin na raw siya nitong dalawa ngayon. Pero parang kabaligtaran na nangyayari mga kaibigan. Sabi naman ni Kaji na di raw gumagana ang kanilang plano na ano na raw ngayon. Dito naman kay Shin ay sabi niya na napuruhan daw talaga siya mula sa attacking yon. At ngayon ay di na raw siya makakilos pa. Pero kung iisipin daw niya ay may nangyari na raw parang ganitong sitwasyon noon nung temporaryo raw siyang nabulag dahil sa poison. Pero nagawa raw mabasa ni Mr. Sakamoto noon ang movements ng kalaban at tinulungan daw siya nito noon na warningan sa mga movements na ginagawa ng kalaban nito. At ngayon na inaalala niya ang mga bagay na yon ay napasabi siya na nakakamangha raw pala talaga yon. Na kung si Kaji ay kagaya lang daw sana ni Mr. Sakamoto, then mas mabilis daw sana itong makakapagbigay sa kanya ng direksyon sa movements na gagawin ng kalaban pero hindi raw ganyan ang kaso. Sabay may kita na dahan-dahan nang tumayo si Shin habang inaalala naman ang sinabi sa kanya ni Granny Mia na 5 minutes a day lang daw ang limitasyon o maximum time na nagagawa ni Shin ang pagbasa sa predetermined movements ng kalaban nito. Na ayon din kay Granny Mia na kung pipilitin daw ni Shin ang paggamit ng ability nito ay maaaring ikakamatay niya ito. Subalit dito sa present ay determinado na si Shin mga kaibigan na sabing ang paghihintay lang daw sa pagbibigay ng instructions ay hindi raw talaga isang maangas na bagay. Kaya gusto raw talaga niya na mag-take initiative talaga. Na bahala na raw yung mga limitasyon na yan. Maya pa'y kumilos na si Gaku at nagawang maiwasan ni Shin ang suntok nito na nagpasabi naman kay Gaku na magaling daw. Matapos niyan ay sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na ang kanyang gagawin ay ang tignan lang daw ang future ni Kaji. Sabay dito na niya tinignan ng husto si Kaji dahilan na nang kumilos na naman si Gaku at siya na naman ang atakihin nito ay nagawa na ni Shin na maiwasan ang atake na ikinagulat naman ni Kaji at nagpakuha sa atensyon ni Gaku sapagkat matapos ang pag-iwas na yon ay bumawi pa si Shin ng isang sipa sa ulo ni Shinaya. Pero nagawa itong mablock ni Gaku at bigla namang kaagad nakaramdam si Shin ng malakas na pagtibok ng puso. Nasabi sa kanyang isipan na hindi niya raw alam kung hanggang kailan niya raw mamimintain ito. Habang si Gaku naman ay sinira ang can juice at napangiti at sinabihan si Kashima na pakitapon daw nitong can juice. So parang napapump up na itong si Gaku mga kaibigan. Matapos yan ay may kita naman ang sipa ni Shin na bahagyang nagpaatras kay Gaku habang si Shin ay patuloy na lumalakas ang kanyang pagtibok ng puso mga kaibigan at unti-unti na rin lumalabo ang kanyang paningin na nag-aalala talaga siya kung hanggang kailan daw siya tatagal sa ganitong kondisyon o sitwasyon. Dito naman kay Gaku ay mas lalo pa siyang natuwa kasi mas gaganda na raw ngayon ang mangyayari sapagkat may kita na magkasabay na silang kumilos mga kaibigan in which may kinuha naman si Kaji na inilagay niya sa kanyang tenga kasabay niyan ay mas nag-focus pa ito at ngayon pinapakinggan ang tunog na nabubuo dito sa loob. Matapos yan ay tumama na naman ang isang suntok ni Gaku dito kay Shin. Nasabi naman ni Shin na wag daw manatiling nakatayo itong si Kaji. Nasabi naman ni Kaji na nakuha niya na raw ang tunog daw ni Shinaya. Nang nasabi ni Kaji ay kumilos naman ito at nagawang masuntok si Shinaya gamit ang kaparehas na movement na ginawa ni Gaku kanina kay Shin mga kaibigan. Kaya ay nagulat naman dito si Shin habang si Gaku ay napasabing yun daw ang kanyang move kanina. Nagsalita naman si Kaji na sabing nakuha niya na raw kasi ang sounds nitong si Shinaya. Kaya napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na wikang dahil lang daw sa sound ay na-recreate daw ni Kaji ang movement o atake na ginawa ni Shinaya kanina na muntik na raw niyang makalimutan. Gaya raw nito Ramaru, si Kaji ay kabilang nga raw pala sa Special Recommendation Group. Nagsalita naman si Kaji na sabing medyo natagalan lang daw siya. Tanong naman ni Shin na sabing teka, ba't di mo yun ginawa nung una pa lang? Sagot naman ni Kaji na nangangailangan daw kasi ito ng concentration para makuha niya ang tunog na tinutukoy niya kanina. At nabigyan lang daw siya ng chance kanina nung na-distract daw ni Shin ang kalaban. Nang narinig ni Kashima ang mga sinabi niya ni Kaji ay sabi naman nito na sounds daw na napakawalang saysay naman daw niyan na mapiplay na lang daw kaya sila ngayon ng music dito sa loob. In which ay sagot naman ni Gaku na wag na lang daw kasi ang papangit daw ng mga song choices itong si Kashima. Sagot naman ni Kashima na ano? Tugon naman ni Gaku na napaisip daw siya noon na pangit daw ang mga song choices ni Kashima nung time na nagkaraoke raw sila nung nakaraang araw. Mga salitang ikinainis naman ni Kashima in which ay sabi naman ni Gaku na besides mas gumaganda na raw ngayon ang nangyayari. Kaya wag na raw nilang sayangin ang pagkakataon na ito. Matapos yan ay umatake na ulit si Gaku na naiwasan naman ni Shin. Sabay sinipa naman niya ang mga matutulis na rock formation dito sa ibabaw subalit napansin ito ni Gaku mga kaibigan at nagawang maiwasan ang mga matutulis na batong yan. Matapos yan ay mabilis namang kumilos si Kaji at sinuntok si Shinaya na bahagyang nagpatalsik
talsik nito. Kasunod niyan ay kumilos ulit si Shin, kung kaya't umiwas naman si Gaku. Nasabi naman ni Shin na papaatras na raw ngayon itong si Shinaya para mag-regroup. Sabi naman ni Kaji na hindi niya na raw magagawa yan kasi naririnig din pala ni Kaji mga kaibigan pati na ang echo sa lugar ni Gaku ngayon. Kung kaya't dito na sumugod si Kaji, sabay sabi nito na isang step back lang daw sa may kanan. Ang gagawin ng operator ni Shinaya ay makakasandal na raw ngayon ito sa may pader, in which ay nangyari nga yan mga kaibigan na ngayon nasa may pader na itong si Gaku. Kung kaya't kaagad naman nag-attempt ng sipa itong si Shin, subalit ngumiti lang si Gaku sabay sabing huwag niyo akong maliitin. Sabay sinuntok ni Gaku ang pader upang mabigyan siya ng space na makagalaw. Dahilan na naiwasan niyang attempt na sipa ni Shin, subalit may kita pa rin si Kaji na papasugod na sabi sa isipan nito na matapos tong impact na nagawa nito sa pader ay sa napakaikling sandali ay hindi raw talaga muna makakagawa ng movement itong si Shinaya. Kung kaya't magkasabay ng otake si Shin at Kaji matapos ang ginawang pagsuntok ni Gaku sa pader para samantalahin ang moment na ito mga kaibigan kasi may lag nga sa movements. Subalit nagsalita naman si Gaku na sabing pasensya ni Mr. Kashima, babaliin ko si Shinaya. Sabay dito na binali ni Gaku ang dalawang balikat ni Shinaya at inatake si Kaji mga kaibigan, isang napakalakas talaga na atake sa katawan nito. Dahil na napasok ito ng dugo habang si Shin ay nagulat sa ginawang ataking yan. Maya-maya pa may napansin naman si Kashima na gagawin nitong si Gaku ngayon na nang aawatin na sana niya ito ay huli na nang inextend ni Gaku ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang napakalakas na palakpak dito sa loob ng kuweba mga kaibigan na kung saan ay bumuo ito ng isang napakalakas naman na echo na nagpa-damage sa sensitive na tenga nitong si Kaji. May kita naman ang katawan ni Shinaya na nagtamo rin ng damage dahil sa ginawang reckless na mga movements ni Gaku. Agara namang tinawag ni Shin si Kaji pero pati siya ay nakaramdam rin ng matinding damage mula sa pag-overuse sa kanyang ability at sa mga damage din na natamo niya mula kay Gaku. Kung kaya't dito na naman siya sinipa ni Gaku ng napakalakas na nang di pa nga siya nakatayo ay kaagad siyang nilapitan nito. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na hindi raw nila ito kayang talunin itong kalaban nila ngayon na mamamatay raw talaga sila rito. Subalit nang mawawala na sana ng malay si Shin ay dumating naman si Sakamoto at sinipa ng napakalakas si Shinaya na nagpatalsik nito. Nagulat naman si Shin habang si Sakamoto ay kinakamusta na ngayon ang kalagayan nitong si Shin. So sa wakas mga kaibigan ay dumating na si Sakamoto para iligtas sila at isang matinding laban ang ating masasaksiyan dahil this time ay si Sakamoto na talaga ang makakaharap ni Gaku. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan kasi sa susunod ay masasaksiyan natin ang matinding labanan. Kasi dito na rin natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat at pasensya na po mga kaibigan dahil natagalan talaga ang pag-upload natin sa bagong chapter ng Sakamoto Days kasi na-dengue po tayo sa mga nagdaang linggo. At sa ngayon ay paparecover na tayo mga kaibigan. Kaya maraming salamat din sa mga naghintay at sa mga komento nyo nung pinost ko ang tungkol dito sa nakaraang mga araw mga kaibigan. So yun lang, maraming salamat and see you guys again on my next video.